Okay, next situation. A shelf is being designed to hold crates having a total mass of 2,025 kilograms. Two support steel rods in the figure will hold the shelf. Assume that the center of gravity of the crates is at the middle of the shelf and the shelf is rigid. Neglect the weight of the shelf and the rods. Calculate the minimum required diameter of the rod if the stress is limited to 110 megapascals. Ito yung rod na sinasabi niya. Ayan. So dalawa yan, ano? Magkabilaan. Tapos, ang weight daw na kinakarga nila is 2,025. Okay, tapos sabi niya, ito daw nasa middle ng shelf. Alright, so ang ano dito, isa sa mga babantayan nyo dito, baka kasi nasanay kayo na nag-solve lang ng ganito. At saka worse sa exam, hindi binigay na ganito itsura niya. Kapag hindi ka nagbabasa, pwede na isipin mo na meron ka lang ditong load na equal dito sa gitna nung shelf. Okay? So anong mali dyan? Ang mali dyan ay kapag nakatingin ka na sa isang side, dito ka lang nakatingin, kailangan ito, kalahati na lang. No? Kasi magtutulungan itong dalawa dyan eh. Ito tsaka to. Tutulungan nila to. Pagtutulungan nila yan. So, ibig sabihin, dapat pagdating sa isang side, kung halimbawa, i-analyze mo lang itong isang side na to, kalahati na lang yung i-consider mo na bigat. Okay? So, yun yung, pagka tinuloy mo to, mali na to. Tapos, nasa choices yung sagot niyan. Okay? So, be careful. So, anyway, convert muna natin to sa, bali, ito yan ha. Nandito yung 2025. Okay? So, ito kalahati na lang. So, convert natin sa kilonewtons. So, that's 9.933. So, yan yung force acting on one side. Okay? And we can now analyze one side no, with this simplification. So, ngayon, para makompute natin yung, kailangan kasi natin yung reaction dun sa rad. So, para makompute natin yung reaction sa rad, so di ba ang reaction ng rad yan, ganito eh. Okay? So, we can just draw the free body diagram of the shelf. So, ang free body diagram ng shelf, ganito. Bali, meron dito 9.933 at a distance of half nito, 1,200 yan eh. So, 600 lang. Mm. Tapos, meron ditong reaction si rad na naka-incline at 20 degrees. Tapos, meron din reaction dito, syempre. Okay? Pero para hindi ko naiintindihan yung reaction tawagin ko to na A, tawagin ko to na B. Mag-moment na lang ako sa A. Okay, assuming counterclockwise positive. So we have 9.933 times 600. Clockwise yan, kaya negative. Tapos yung Y component ng P sine 20 times 1,200. Tapos this is counterclockwise, so plus, equal to 0. So wala nang X component ha. Kasi dadaan siya dun sa point of rotation natin. So therefore, P is equal to, store nga natin to sa A. So 14.52 kilonewtons. Okay, and now that we have the force acting on the rod, so gamitin na natin tong stress. So di ba dapat yung actual stress, P over A, should not exceed the allowable, which is 110. So we have 14.52
14.52 thousand para maging Newton over area. So sa area natin mahuhugot yung required diameter, no? So pi over 4 diameter squared should not exceed 110. So therefore, the diameter should be at least, kasi ko cross multiply ito dun eh. Di ba? Kaya magiging greater than na siya. Ganyan na siya. So we have this answer times 1,000 over pi over 4 times 110 pag dinivide. Tapos square root mo pa to. So 12.96 mm. Okay? And from the choices, the best answer would be letter C. So we can say 13 mm. So guys, kahit pa ano to ha, kahit pa 12.1 to, halimbawa 12.1. No, 12.1. Hindi, 13 pa rin kasi at least ito eh. Minimum na yun eh. Hindi mo pwedeng i-round off, no? Hindi po ba i-consider yung reaction sa C, yung reaction dito? Dito? Dito, well, nag-moment kasi tayo dito. No, nag-moment kasi tayo dyan, kaya hindi na natin i-consider yun sa moment equation. Kaya ano ko lang, no? Yung sa taas, ito, hindi ba i-consider to? Hindi po, kasi ano, kaya nga in-specify ko na yung free body diagram lang na pinapakita ko dito is itong sa shelf. So lahat lang ng forces acting on the shelf. Okay? I-consider mo tong taas kapag ka-consider mo yung whole structure. Kaya kailangan importante no na malinaw na ano ba yung ano ba yung basihan mo ng pagbo-moment? Yung whole structure ba or ito lang shelf? Kaya importante yung sanay tayo mag-drawing ng free body diagram. Ulitin ko ha, kapag ka ito yung basis mo ng pagdo-drawing ng or paggawa ng moment equation, may reaction din dito. Tsaka dito. Kaya kasali yun. Kasali. Pero wala na to. Kasi ito internal yan. Nasa loob yan. So ang meron lang, ito tsaka to. Okay? Which is, actually, is a good question. Kung ito naman yung, halimbawa, ito yung free body diagram na gusto mong gamitin, ano? So, di ba meron ditong 9.933. Meron dyan. Tapos meron ditong reaction. Tapos meron din dito. Ganyan. Kunwari ganyan, no? So, kapag nag-moment ka, ano ba to? Tawag ito itong C, no? So, CX, CY, AY, AX. Bali, ito yung A, ito yung B. So, pag nag-moment ka dito, ang iikot, etong CX. So, di ba, may CX ka, tapos itong distance na to, gawin ko na lang na Y. Tapos, equals 9.933 times 600. Okay? So, makukuha mo dito yung CX. Yung Y9, makukuha mo eh, kasi may angle naman. May angle naman dito. May length naman to, so makukuha mo to. Okay? So, anyway, pag nakuha mo yung CX, note that kapag nagpunta ka sa joint C, ito yung CX mo. Ito yung CY mo. So, tapos nandito si 4 sarad. So, makukuha mo si 4 sarad. Medyo dalawang step nga lang yung gagawin mo bago ka makarating. Kaya ang ginawa ko, dito na kagad sa shelf. Okay? So, anyway, okay na tayo doon sa number 1. Number 2, if the diameter of the rod is 25, calculate the elongation of the rod. So, pinapahanap yung axial elongation. Sa number 2, babalikan natin PL over AE. PL over AE. Okay? Well, yung P, kahit na binigay yung diameter, hindi naman na magbabago yung P, ano? Ito pa rin eh. Ito pa rin yung P niyan, 14.52. Okay? So, 14.52,000, tapos yung area, unahin ko yung area, pi over 4, sa binigay niya yung diameter sa number 2, 25. 25 squared, tapos yung E,
Sinabi dito guys, ang ano natin, rod natin ay steel. Kaya matik na yon, 200 na naman, no? 200,000. Yung L lang, ano yung L? Wag baka sabihin nyo yung L, 1,200 Mali yun. Ang L po is yung original length ng rod. Ito kasi pinag-uusapan natin. Okay, so tawagin natin yan na length ng rod. So para makuha yung length ng rod, consider mo na lang itong triangle na to. May angle ka naman dyan, tapos meron ka nitong side na to. Ito. So you can use cosine function, no? So cosine of 20 degrees is equal to 1,200 over length of the rod. So take note that the length of the rod is the hypotenuse. Okay, so therefore, length of the rod is actually 1,200 over cosine of 20. Ayan. So, huwag ko na kumpitin. Lagay ko na lang kagad dito. Ayan. And that will be our answer. So that gives us 0.188 no? Or 0.189 millimeters. So that's letter A. Next, if the diameter of the rods is 25 mm, calculate the vertical displacement, no? Vertical displacement yung tinatanong. Alright? So paano gawin yun? Wala ko na isang shape dito. Okay, so bali, ang nakuha natin, yung elongation nito. Yan. Yan yung 0.189. Ang tinatanong sa ano yung vertical displacement? So para makuha yung vertical displacement, ang idea niyan, parang kapag hahaba ito ng ganito freely kung hindi siya nakadikit dito. Okay? Pero nakadikit siya diyan no? So, syempre hindi ganito yung magiging ano niya, final position. So, ang final position niyan is pag ang idea is ito, papaikutin natin with respect to the center. No? Papaikutin natin yung full final length niya. So, parang ikot siya ng ganito. Di ba? Parang circle, no? Ikot siya ng ganyan. Tapos, ito rin, iikot din to. No? Tapos, kung saan sila magtatapat or magtutugma, yun yung final position. So, bali, ito kunwari yung paggalaw nitong shelf. Kasi hindi naman kasi sabi sa problem rigid naman 'yan eh. Kaya hindi magbabago yung ano niya, yung shape niya or yung dimension niya na 1,200. Kaya parang dito pa rin siya. So ganyan. Tapos ito naman with respect ulit dito, ikot din 'yan. Ganyan, no? Ikot siya. Tapos dito sila magtatapat. Yan yung final position nila. So ganyan ang idea niyan. Okay? Ngayon, paano yan, sir? Circular. Dahil maliliit lang naman yung mga deformations, ang ginagawa na lang dyan ay ina-assume na ito ay tangent line na lang. Tangent line. Ito rin ina-assume na tangent line na lang. Okay? Kaya ang mangyayari, itsura ngayon nung ano natin, netong shape na to, is para lang siyang right triangle. Na kung saan ito ay 90. Kasi nga tangent line eh. Yan, 90 degrees yan. Okay? Tapos ito yung 0.189. Tapos ito ngayon yung vertical displacement.
At para ma-compute yung vertical displacement, kailangan mo lang isa sa mga angles dyan. So, alam natin na ito ay 20. Ito ay 90. So, ibig sabihin ito, dahil straight line yan, 180 dapat yan. So, that's 20 plus 90 plus something equals 180. And that's gonna give us around 70, no? 70 degrees. So, 70 ito. Tapos, yung 70 yan, itong kabila, 20. So therefore, you can use either of the angles to solve for the vertical displacement. So gamitin ko na lang itong 20 degrees. So opposite over hypotenuse. So sine of 20 is opposite over hypotenuse. So therefore, yung vertical displacement mo is just this answer divided by sine of 20. And that's 0.552. Okay, and that's our answer for number 3. So that's how you solve that problem.